Magandang umaga Pilipinas! Welcome back po sa Panahon TV. Local news naman tayo. Niyanig ng 5.3 na lindol ang Panay Island kagabi. Ayon sa FIVOX, naitala ang sentro ng pagyanig sa Valderrama Antique sa lalim na 13 kilometers. Naramdaman itong intensity 5 sa ilang bahagi ng Antique, habang intensity 4 naman sa Iloilo, intensity 1 and 2 naman sa iba pang mga kalapit na syudad. Sa ibang balita naman, sabi nila ang mahusay na lider hindi nakikita sa salita kundi sa gawa. Yan mismo ang pinatunayan ni President Rodrigo Duterte matapos pangunahan ng aerial inspection sa pagtukoy ng lawak ng epekto ng habagat. Sa video ng Malacanang, lula ng isang chopper ang Pangulo habang inaalam ang mga epekto ng pag-ulan sa Metro Manila, Laguna at Marikina. Batay sa huling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, mahigit sa 100,000 katao yung naapektuhan ng habagat nitong mga nakalipas na araw. Una na ring inatasan ni Duterte itong NDRRMC na unahin ang kaligtasan ng mga nasa mapanganib na lugar, habang pinatitiyak din itong nakaantabay yung tulong para sa mga nangangailangang pamilya. Kung si President Duterte nag-aerial inspection pa para malaman yung epekto ng habagat, aba hindi mo na kailangang lumayo pa para alamin yung magiging lagay ng panahon. Narito ang forecast ng Pag-asa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito sa atin sa Luzon, inaasahan natin itong maulang panahon pa rin sa Metro Manila, pati na rin dito sa may bahagi nitong Baguio, Tuguegarao, Lawag, Olongapo, Tagaytay, Legazpi hanggang sa may Puerto Princesa. Yung temperatura natin dahil dyan bahagyang mababa na yan dito sa Metro Manila, pagitan ng 27 hanggang sa 31 degrees Celsius. Sa bahagi naman nitong Visayas, inaasahan natin na improving weather condition na yung iiral mula yan dito sa may bahagi nitong Metro Cebu hanggang sa may Tacloban. Yung temperatura natin, pagitan niya ng 25 hanggang sa 34 degrees Celsius. At panghuli na lamang natin sa bahagi nitong Mindanao, inaasahan din natin na magsisimula na rin bumuti yung lagay ng panahon. Mainit pa rin inaasahan natin yung temperatura, pagitan niya ng 34 degrees Celsius at 33 degrees Celsius yung maximum sa Metro Davao, habang 34 degrees Celsius sa may bahagi ng Zamboanga. At sa puntong ito, tingnan natin yung magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Unahin natin dito sa may City of Pines, inaasahan pa rin natin itong maulap na kalangitan, yan yung magdudulot nitong mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. Magtatagal yung ganitong weather condition hanggang sa araw ng Biyernes, at yung temperaturang pagitan niya ng 16 hanggang sa 22 degrees Celsius. Dito naman sa atin sa Kamaynilaan, dahil nga balik eskwela na yung maraming estudyante, huwag pa rin kalilimutan na magdala ng payong pananggayan sa tsansa ng mga pag-ulan. Yung temperatura natin pagitan lamang ng 24 hanggang sa 31 degrees Celsius. Sa bahagi naman nitong Metro Cebu, inaasahan natin na magpapakita si Haring Araw, pero huwag maging kampante dahil may tsansa pa rin itong mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. Sa bahagi naman itong Metro Davao, good weather condition din itong iiral in the next 3 days. Yung temperatura natin, pagitan niya ng 26 hanggang sa 34 degrees Celsius. At panghuli na lamang natin sa bahagi nitong Zamboanga City. Katulad nung panahon na mararanasan doon sa Metro Davao, pangkalahatang weather condition din yung mararanasan doon sa nasabing bahagi ng Pilipinas. Dahil dyan, yung temperatura nasa pagitan ng 25 hanggang sa 34 degrees Celsius. Magbabalik pa po ang Panahon TV matapos lamang ang ilang paalala.